Balita naman dito sa ating bansa, pinaimbestigahan na ni Pangulong Noynoy Aquino kung dapat panagutan sa gobyerno ang Moro National Liberation Front o MNLF matapos itong makipagbakbakan sa Abu Sayyaf Group sa Patikul Sulok kamakailan. 30 ang kabuang bilang na nasawi sa magkabilang panig dahil sa enkwentro. Ang opensiba ng MNLF ay para raw masugpo ang Abu Sayyaf Group. Balitang hatid ni Ian Cruz. Nanindigan ng Moro National Liberation Front o MNLF na wala sila nilabag sa peace agreement nila sa gobyerno nang lusubi nila ang kuta ng Abu Sayyaf sa Sulu itong linggo. Ayon sa liderato ng MNLF, ang operasyon ay kinamatay ng kabuang 30 tao sa magkabilang panig. Paraan daw nila para tumulong sa problema ng peace and order situation sa Sulu. Ma-solve namin ito, huwag silang mag-alala. The government is helping, the MNLF is helping the government on its own. Initiative ito ng MNLF Hindi ito para but we would like to make clean Sulu of the constant problem of kidnapping for ransom in the area. Pinaniniwala ang hawak pa rin ngayon ng Abu Sayyaf ang Jordanian journalist na si Bakir Atiani, ganyan dalawang European birdwatcher. Yung Jordanian, hanggang ngayon hindi namin alam kung nakabalik na siya sa kanyang bansa. Ang alam natin, ang dalawang Pilipino nagkalaya na. Pinaimbestigahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang nangyaring pag-atake. Ayon sa palasyo, anuman ang motibo ng MNLF, kailangan pa rin nilang sumunod sa batas. Everybody has to follow the law, and the law will be enforced. But as I said yesterday, what's the most important thing right now is for us to ensure the safety of the civilians. Dumistansya naman ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa insidente. Ayon kay Secretary Teresita Deles, law enforcement problem daw at hindi gusto sa peace process ang sitwasyon ngayon sa Sulu. Pero ayon na rin sa kalihim, hindi anya malinaw sa kasunduan ng MNLF at ng gobyerno noong 1996 kung paano didisarmahan ng tuluyan ng MNLF. Isyong dapat daw ay matalakay na. Tugon naman dito ng Armed Forces of the Philippines na kumpleto na raw ang kanilang reintegration program sa mga armadong miyembro ng MNLF. We were able to implement the R in the DDR, which is the reintegration. In terms of the demobilization and the disarmament, yun ang wala pa. That's the subject of the tripartite review. And pag na-address yan, then that will complete the final peace agreement. Sa ngayon, balik na raw sa normal ang sitwasyon sa Sulu. Plansyado na rin daw ang planong pangseguridad para naman sa pagbisita ng Pangulo sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maguindanao sa Lunes. Ito'y para ilunsad doon ang socio-economic program ng gobyerno para sa mga komunidad ng MILF bilang bahagi pa rin ng mga paunang paghahanda sa pagtatatag na napagkasundoang Bangsamoro Entity. Ian Cruz, GMA News.